Nagising na ang mundo sa katotohanang kailangang makipagdigma sa Islamikong Republika at opisyal na muling nagsimula ang digmaan ngayong linggo matapos mabigo ang negosasyon na patibong lamang ng Islamikong Republika para sa kanluran. Sa UK, idineklara na ng gobyerno ang IRGC bilang teroristang organisasyon. Panahon na. Ngayon, naunawaan na ng mga estado sa Gulpo na hindi talaga gagana ang kanilang ilang buwang pagtatangkang mamagitan sa digmaan. Inanunsyo ni Trump na wala ng MOU, tinawag na sinungaling ang mga Iranian, at idineklara na ang US ang tagapangalaga ng kipot. Kung nalilito ka sa mga nangyayari, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Maligayang pagdating sa Mira K Show sa JNS TV. Magsimula tayo sa pinakaumpisa. Ngayong linggo, matapos buwan ng negosasyon, nagbago ng taktika ang US at nagsimula ng malawakang operasyong militar. Para maintindihan kung bakit nangyari yun ngayon, kailangan mong balikan ang pinakaumpisa ng digmaang ito dahil may naunawaan ang mga Iranian mula pa noong unang araw. Sa usaping militar, wala silang laban sa kanluran at Israel. Kaya imbes na subukang manalo sa laban na alam nilang hindi nila kayang mapanalo, hinanap nila ang mga kahinaan ng kanilang kalaban at ginamit yon. Wala sa mga ito ang biglaan lang. Noong 2005, ipinakilala ng IRGC ang Mosaic Defense, isang desentralisadong estruktura ng pamumuno na ginawa para mabuhay sa decapitation strike, gaya ng pag-ataking pumatay kay Khamenei. Ayon sa Foreign Minister ng Iran, sinabi niya na magsimula ang digmaan na 2 dekada nilang pinag-aralan ang pagkatalo ng militar ng US at isinama ang mga natutunan dito. Ibig sabihin, matagal na silang nagmamasid, natututo at ina-apply ang mga bagay na hindi mahusay ang kanluran. Para sa kanluran, ang kahinaan nila ay ekonomiya. Sa kabutihang palad para sa Iran, nasa isa ito sa pinakamahalagang lokasyon sa mundo na may malaking epekto sa ekonomiya. Marahil narinig mo na ang Strait of Hormuz ng maraming beses. Alam mo, iyon ang makitid na pagitan ng tangway ng Arabia at ng Iran, kung saan dumadaan ang halos isang kapat ng langis ng mundo at walang ibang daan para iwasan ito. Ang maliit na lokasong iyon ay nagbibigay sa Iran ng impluensya sa buong pandaigdigang ekonomiya, kahit walang digmaan. Para magamit ang ekonomikong presyo na iyon, kailangan lang ng Iran na magpukus sa kipot at harangin ang langis. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay natutulak pataas ng presyo ng lahat dahil kailangan ng transportasyon, kaya't nagagamit itong propaganda. Tingnan mo, tumataas ang presyo dahil sa digmaan, kaya sinasabi nilang itigil ito para bumaba ang gastusin. Hindi naman ito totoo, pero tatalakayin natin mamaya. Hindi rin lang kipot ang nakita nilang mahinang punto. Malaki ang naging epekto ng opinyon ng publiko sa pagwawakas ng mga digmaan sa kanluran, at doble ang pakinabang nito para sa Iran. Akmang-akma rin ito sa paraan nila laban sa iba pa nilang kaaway. Ang kahinaan ng Israel ay ang pagdepende nito sa suporta ng ibang bansa, lalo na Amerika. Kaya nag-invest ang Iran sa mga kampanya para baguhin ang opinyon ng mga Amerikano laban sa Israel at sa digmaan. Ito ang kanilang teorya. Kung mapipilit nilang i-pressure ng mga Amerikano ang gobyerno na itigil ang digmaan dahil ayaw nila masangkot, galit sila sa Israel o hindi ito kapaki-pakinabang, lahat ng ito ay pabor sa Iran at laban sa layunin ng Amerika. Para sa mga bansang Gulpo na may US military bases na mahalaga sa pag-atake sa Iran, ang kahinaan nila ay mas pinapahalagahan nila ang kapayapaan. Binababago nila ang imahe ng rehiyon bilang destinasyon ng turista, pero hindi akma sa layunin nila ang pagbagsak ng mga misil. Inisip ng Iran na kung matindi nilang tatamaan ang mga bansang iyon, maobliga silang i-pressure ang Washington na umatras, at nagtagumpay sila. Matapos ilunsad ng Israel at US ang digmaan laban sa nuclear program ng Iran, gumanti ang Iran hindi lang sa Israel o nagpakalat ng propaganda online, kundi tinorget din ang mga bansa sa Gulpo. Sa madaling sabi, ang estratehiya ay hikayatin ng iba na pilitin ng Amerika na ihinto muna ang digmaan kahit hindi pabor sa interes nito, basta hindi na nila kaya at makalaya ang Iran, gaya ng ginawa ng mga bansa sa Gulpo. Tumawag sila sa Washington at nakiusap, kaya nag-pause ang US. Nangyari na ito na higit sa isang beses. Naintindihan ng Iran ang kahinaan ng kanluran at paulit-ulit nila itong ginagamit laban sa kanila. Paano nila ito nagagawa? Sa pagbili ng oras. Ang Islamikong Republika ay may patakaran, panatilihin ang negosasyon anuman ang mangyari. Bumibili ito ng oras na siyang gusto ng Iran. Panahon na para muling mantayo, mag-isip at ilipat ang presyon sa ibang lugar. Sa mahabang bahagi ng digmaang ito, naloko ang US doon, buong buo. Tingnan mo lang ang takbo ng mga pangyayari. Dahil sa mga natuklasan natin, biglang ibang-iba na ang hitsura ng digmaan. Pebrero 28, inilunsad ng US at Israel ang Operation Epic Fury at napatay si Ali Khamenei, pinakamataas na pinuno ng Iran sa 36 na taon. Hindi kayang sagutin ng Iran yan sa pamamagitan ng militar, kaya ilang araw lang ay tuluyan nitong isinara ang kipot.
Pagsapit ng Marso, tinawag ang pagsasara bilang pinakamalaking oil supply shock mula embargo noong 1973 at tumaas ang presyo. Hiniling ni Trump sa NATO, Japan at South Korea na magpadala ng barko para sa seguridad ng kipot, ngunit lahat sila tumanggi. Diretsang sinabi ng Defense Minister ng Germany, hindi namin ito digmaan at laling lumakas ang pressure sa US na magpatigil putukan dahil sa panlabas na pressure. Noong Abril 8 naganap ang unang tigil putukan na tumagal ng 5 araw hanggang Abril 13. Sinimula ng US ang naval blockade sa dauman ng Iran na tinawag ng Iran na paglabag sa kasunduang kapipirma pa lang. Alin bang kasunduan? Magandang tanong. Noong Abril 17, sinabi ng Iran na muling bukas ang kipot at mukhang magtatagal ito kahit ano paman. Pagdating ng Abril 18 agad nagpaputok ang mga bangka ng IRGC sa mga barkong dumadaan, kabilang ang mga barkong may bandila ng India, Pransya at Britanya. Kaya muling isinara ang daanan bago pa lumipas ang 1 linggo. Tandaan, hindi mahalaga sa mga Iranian kung bukas ang kipot. Handa silang masunog at isama lahat sa pagbagsak. Ang mahalaga ay bumigay ang US at gumagana ito para sa kanila. Naglatad ang Iran ng mga mina, kaya inutusan ni Trump ang Navy na barilin at patayin ang anumang bangkang mahuhuli naglalagay ng mga ito. Mahigit 30 bansa ang nagtipon sa UK para planuhin ang koalisyon na magbubukas ng kipot ng walang US. Noong Mayo, inilunsad ni Trump ang isang unilateral na operasyong tinawag na Project Freedom para personal na samahan ang mga barko. Pinaputukan ng Iran ang mga ito pero hindi tinamaan. At pagkatapos, nagpasya ang Pransya na hayagang umatras mula sa operasyon makalipas ang ilang araw. Pagsapit ng huling bahagi ng Mayo, tahimik na nagkaroon ng pansamantalang kasunduan ang mga negosyador. Ngunit wala ni isa sa mga may tunay na kapangyarihan ang lumagda rito. Noong Hunyo siyam, binagsak ng Iran ang US helicopter sa Kipot at gumanti ang US. Tinarget ng Iran ang US bases sa Bahrain, Kuwait at Jordan bilang tugon na matagal na rin nilang inaatake. At sa hindi inaasahang paraan, mula sa mismong kaguluhang iyon, nagkaroon ng tunay na tagumpay noong ika-17 ng Hunyo nang lumagda sina Trump at ang Pangulo ng Iran na isang formal na Memorandum of Understanding sa isang hapunan sa G7 Summit sa Pransya. Muling binuksan ang kipot, inalis ang blockade. Parang baka paparating na nga ang kapayapaan, pero huwag kalimutan ang patakaran. Ayaw ng Iran ng kasunduan, gusto lang nila ng negosasyon. Sa ilang araw, idineklara ng militar ng Iran na sarado ang kipot dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pero giit ng Foreign Ministry, ganap na normal ang paglalayag ng mga barko. Dalawang sangay ng gobyerno ang nagkakasalungatan sa publiko, isa sa mga kaguluhang gustong ipakita ng Iran sa mundo. Tandaan, ang panatilihing alerto ang Amerika, iyan lang ang kailangan nila. Kaya hanggang sa huling bahagi ng Hunyo, patuloy lang ang pagsasalungatang yon sa likod ng mga pangyayari. Patuloy pa rin ang mga technical na pag-uusap. Sa Switzerland, nagbigay si Trump ng una niyang ultimatum tungkol sa toll noong Hunyo 22 na kung walang kasunduan sa 60 araw, magsisimula ang US maningil ng sariling toll. Kasabay nito, umatake ang Iran sa Everlove at Kiko na tanker at mas malakas ang ganti ng US kada insidente. Pabago-bago ang trapiko sa kipot linggo-linggo, depende sa huling pag-atake. Mga kaibigan, kaguluhan nito. Pagsapit ng Hulyo, sinasabi na mismo ng negosyador ng Iran sa pambansang telebisyon na hindi na muling babalik sa dati bago ang digmaan ng kalagayan ng kipot, kahit ano pa ang mapirmahan. Ibig sabihin, magtataas sila ng singil dahil alam nilang ekonomiya ang pangunahing paraan nila para mapuwersa ang Amerika. At bakit hindi sila kikita kung kaya naman? Pagkatapos, sa mismong libing ni Khamenei, sa linggong napagkasunduan ng magkabilang panig na ituring bilang pansamantalang paghinto, nagpasya pa rin ang Iran na tamaan ang 3 pang komersyal na barko. Mahigit 80 pag-atake ang isinagawa ng US, kabilang ang Kharg Island, pangunahing export center ng langis ng Iran. At ilang araw matapos iyon, tinamaan ng pag-atake ng US ang gilid ng nuclear plant ng Iran na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 14 na tao at muli nating tinatalakay ang buong nuclear na drama na siyang tunay na pinagmula ng digmaang ito. Iyan ang sandali na tumayo si Trump sa NATO summit sa Ankara, idineklara na patay na ang kasunduan, tinawag ang mga Iranian na basura at sinabing tapos na siyang makipag-usap dahil hindi mangyayari ang kasunduang ito. Pero hindi niya kami pinakikinggan. Sumunod ang 1 linggo ng matinding digmaan. Naglunsad ang US ng 100 at 40 pag-atake sa isang gabi, pinakamalaking serye ng atake sa labanan. Formal na idineklara ng Iran na sarado ang kipot hanggang sa susunod na abiso at pagkatapos sa inatake ng Iran ang Oman, ang pinaka-pinagkakatiwalaan nitong tagapamagitan, isang araw matapos mag-usap ang dalawang bansa kung paano mapapanatiling bukas ang kipot. Handang sunugin ng Iran, kahit ang tumutulong na bansa kung makakatulong ito sa kanilang layunin. Tandaan, simple lang ang kwentong ito. Walang kasunduan na nais talagang pirmahan ng Iran.
Gusto lang talaga nilang magdulot ng kaguluhan sa ekonomiya at PR para mapilitang umatras ang Amerika. Maganda namang balita na natututo na ang US at buong mundo na wala talagang interes sa kapayapaan ang rehimeng ito. Para matalo ito, tigilan ang pagpapaloko sa mga laro nila sa negosasyon. Kaya hindi na rin nakakagulat na biglang inanunsyo ni Trump na siya ang tagapangalaga ng kipot at maniningil ng 20% bayad. Mabilis nagbago ang anunsyo. Sa halip nito, mag-i-invest na lang ang mga bansa sa gulpo sa US. Mukhang natutunan na rin ng Washington ang leksyong alam na ng Iran. Kung gusto mong paniwalain ang mga tao na sulit ang laban, idaan sa usaping pera ang pangungumbinsi. Tandaan, nagbanta si Trump na magsisimulang maningil ng bayad kung walang kasunduang mararating sa loob ng 60 araw dahil gusto rin ng Iran maningil noon sa mga barkong dumadaan sa Hormuz. Mga bayad na umaabot ng $2 milyong bawat biyahe at pumayag silang tanggalin yon sa loob ng parehong 60 araw na palugit. Tinutupad lang niya ang sinabi niya at pinaalala sa mundo na hindi sulit ang hindi pagkampi sa Amerika. Hindi lang ito tungkol sa pag-ingganyo ng mga bansa sa gulpo na mag-invest o takutin ang mga Iranian. Sa totoo lang, sinasabi nitong huwag mag-alala ang mga Amerikano dahil magiging kapaki-pakinabang sa kanila ang digmaan, lalo na sa pinansyal na aspeto. At ang mga estado sa gulpo. Hindi ito unang beses na inatake ng Iran ang Bahrain, Kuwait o Jordan. Ginawa rin nila ito noong Hunyo matapos napabagsak ang Apache at paulit-ulit mula noon. Ngayong linggo, 6 na bansa, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Jordan at UAE, ang tinamaan nila sa loob ng 2 araw. 2 Emirati tanker ang tinamaan sa kipot, nagresulta sa pagkamatay ng isang tripulanteng Indian. Nakikialam na rin ang India. Sa Qatar, nasugatan ng isang bata ng shrapnel mula sa napigilang missile. Pinakakapansin-pansin, tinamaan ng Iran ang Oman ilang araw matapos mamagitan ng Oman sa Tehran tungkol sa pagpapanatiling bukas ng kipot. Ang mismong bansang pinaka-nagsisikap na iligtas ang kasunduang ito ang tinamaan pa rin dahil kaguluhan ang pakay nito. Lahat ng mga bansang ito ay may mga base militar ng Amerika tulad ng Bahrain na tahanan ng 5th Fleet ng US Navy. Naunawaan na rin nila na tapos ng pag-asa sa WAD na tigil putukan. Ang problema ay ang Islamic Republic na kailangang harapin bilang banta militar dahil dito sila mahina. Baka napansin mong hindi nadadamay ang Israel sa bagong paglala ng sitwasyon. Maaaring magbago ito pero may ilang dahilan at paborito ko yung pinakasimple. Ang alitan ni Netanyahu at Trump ay naging pabor sa Israel, kahit marami nagpanik na hindi na suportado ni Trump ang Israel. Tulad ng sinabi natin kanina, alam ng Iran na ang kahinaan ng Israel ay ang pagiging dependent dito sa Amerika at natututuhan na rin ng Israel ang aral na yon ng mabilis. Kahit naging mabuting kaibigan ng Israel si Trump, inuuna pa rin niya ang sarili niyang pangangailangan, gaya ng nararapat. At nung huling pagkakataon, nakipinakita ng Israel na hindi lang ito basta susunod sa utos ng Iran o ng US at haharapin ito ang sarili nitong mga banta sa seguridad ayon sa sarili nitong paraan, napansin iyon ng Iran. Sa gitnang silangan, lakas lang talaga ang wikang naiintindihan ng mga tao. Ang mensahe ni Netanyahu na halos sumuway kay Trump, ngunit hindi tuluyan, ay nagpakita sa Iran na hindi madaling paikutin ang Israel, gaya ng inaakala nila. Ang kampanya ng Iran para udyukan ng mga Amerikano laban sa Israel ay sa huli ay bumalik din sa kanila. Dahil sa paparating na eleksyon, hindi na umaasa ang Israel sa Amerikano presidente. Mas pinipili na nila ngayon ang pagiging independent na ayaw ng Iran. Kita mo, malinaw na ngayon ang posisyon ni Netanyahu. Direkta niyong binalaan ang mga leader ng Iran. Kapag inatake kami, gagamit kami ng lakas na di pa naranasan ng Iran. Naniniwala ang Iran sa babala niya. Kaya sa ngayon, sinusubukan nilang iwasan ang paglala ng tensyon sa Israel dahil napagtanto nilang napakalakas ng Israel kahit man isa lang ito. Hindi ito sulit para sa kanila. Magtatagal ba yon? Malamang hindi. Mabilis ang mga pangyayari rito, pero huwag palampasin ang mahalagang pagbabagong nagaganap, kahit banayad lang ito. Ang kahit kaunting pagtutol ni Netanyahu kay Trump ay may malaking epekto na pumipigil sa Iran. Ngayon, alam natin na halos walang epekto ang mga missile ng Iran sa Israel. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya dahil ilang daang dolyar lang ang gastos nila sa pagpapaputok sa atin. Pero milyon-milyon ang ginagastos natin para tumugon. Pero kahit ganon, pinapalakas pa rin nila ang iba pang paraan para makapinsala. Sa ngayon, hindi sulit para sa kanila ang opsyong militar. Ayaw nilang mawala ng mas maraming ballistic missiles kung walang epekto sa Israel. Pero guys, di pa natin alam paano ito matatapos. Ang pattern na ito ay sumagot sa tanaw ng marami. Kung digmaan ito ng US, Israel at Iran, bakit parang US at Iran lang ang naglalaban ngayong linggo at halos wala si Israel? Babalikan ang unang punto. Alam ng Iran na hindi nito kayang talunin ng Israel o kanluran, lalo na ngayon.
Simula Pebrero, halos 1 sa 3 hanggang kalahati ng ballistic missile stockpile ng Iran at 85% ng mga pabrikang magagamit nito para gumawa pa ng mas maraming missile ay nasira sa mga pag-atake. Ang isang digmaan ng mga missile laban sa Israel na ang depensa sa himpapawid ay nakakasabat naman ng karamihan sa mga pinapaputok dito ay isang digmaan na patuloy na natatalo ng Iran at hindi nito kayang ipagpatuloy. Tinututukan nito ang mahihinang bahagi, kipot at mga estado sa Gulpo. Kapalit nito sa Iran ay mina at mabilis na bangka, hindi mga missile na hindi rito madaling mapalitan. Mas malalim pa ito dahil hindi talaga ito digmaan ng Israel. Kaya nandito tayo na yon kalagitnaan ng Hulyo. Ayon sa Iran, mananatiling sarado ang kipot hanggang may abiso. Umaasa silang lalabas na pabor sa kanila ang pressure. Sa ngayon, tila nasa panibagong yugto na ang US. Patuloy pa rin ang galaw ng trapiko pero maliit na bahagi na lang kumpara sa dati sa isang makitid na daanan malapit sa baybayin ng Oman dahil gumagawa sila ng mga alternatibong ruta at ibinalik na rin ang blockade sa mga daungan ng Iran. Kumalat ang labanan sa 6 na bansang di nagsimula nito at di rin mapatigil, kaya umaasa sila sa Amerika. Naiintindihan na nila na hindi agad mawawala ang banta. Sana magpatuloy ito. Hindi talaga ito digmaan ng Israel, ang digmaang ito mula simula. Ang Israel lang talaga ang naniwala sa mga banta ng Iran at nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ito. Kung nais ng US na matatag na pandaigdigang ekonomiya, hindi makakabuti sa lahat kung may isang baliw at irasyonal na aktor sa itaas nito. Para magkakapayapaan sa gitnang silahan, dapat alisin ang siraulong kapatid na mahilig umatake para lang sa katuwaan. Kung nais na Israel na hindi na mamuhay sa ilalim ng banta, tanging lakas lang ang epektibong panakot. Ako si Mira Kay, magkita tayo ulit sa susunod.